So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, phone comparison naman tayo between sa mga iPhones na pwede natin ma-purchase sa Green Hills, iPhone 13 Pro Max versus the iPhone 14 Plus. Ano kaya magandang iPhone na pwede nyo ma-purchase ngayon sa Green Hills? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan mga ka-J-Vlog, another phone comparison na naman tayo for today's video. So yung topic nga natin is the iPhone 13 Pro Max and iPhone 14 Plus. So itong dalawang smartphone na to ay hindi nagkakalayo din ng specifications. Marami rin silang similarities at ang malupit doon, meron din mga gandang specs na mo-offer yung older generation compared dito sa newer one, which is the 14 Plus. So yun, mas bagong 14 Plus compare sa 13 Pro Max, mas ahead siya ng isang taon. Pero ito nga, dito kasi nagkaroon sila dito kasi nagsimula si Apple ng chipset. Yung base model chipset ay pareho sa Pro Series na last year. Dito sila nagsimula, kaya hindi ganun pumatok yung 14 series or yung 14 series base model. Mas pumatok yung Pro and Pro Max dahil mas upgraded nga yung chipset, which is the Apple A16 Bionic chip. Tapos yung 14 and 14 Plus kasi yung chipset niya lang yung 13 base model pataas. So 13 mini, 13 Pro and 13 Pro Max. Pare-pareho sila ng chipset sa 14 and 14 Plus, which is merong Apple A15 Bionic chip. Kaya hindi ganon din naging patok ang 14 and 14 Plus. Maski sa Green Hills, bihira lang tayo makakita ng iPhone 14 and 14 Plus. Kasi usually, ang binibili ng consumer is iPhone 13 compare sa iPhone 14 dahil sobra silang magkamuka. Halos same lang sila ng specs. Ang pinaka main difference lang is sa aperture ng camera na hindi ganon huge upgrade yan, of course. Usually kasi pag nag-upgrade ka ng iPhone is siyempre yung chipset ang iniisip nyo rin. Isang major change, di ba? Pero kung same chipset lang naman, mas piniprefer ng iba is yung iPhone 13 compare sa 14, kaya hindi siya ganun naging mabenta. Kaya ngayon dito sa ating comparison, 14 Plus and 13 Pro Max, ayan, parehong-pareho sila ng chipset. Merong Apple A15 Bionic chip. So yes, yung chipset na yan ay still malakas pa rin yan hanggang ngayon. Pero ayun nga, since nagiging available kasi yung 14 Plus na, which is mas cheaper siya compare sa 13 Pro Max, kaya marami nagde-decide, magpo-14 Plus ba ako or 13 Pro Max. So, ito muna yung presyo ng 14 Plus sa pre-love sa Green Hills based dun sa mga vlog kong shop. Kay Ate Mayet, ang presyo ng 14 Plus nag-range sa 33 to 34,000 pesos. Depende sa offer na mga package. 256, wala tayong gano'n nakikitang 256 na 14 Plus, pero tinanong ko si Alma noon, nasa range ng 38,000 yung 256 gigabytes, gano'n yung range niya. Mas cheaper of course sa 13 Pro Max na mas na predecessor kumbaga. So 13 Pro Max, ang presyo niya is naglalaro sa 35 to 36,128. Tapos, 38 to 40,000 pesos, 256 GB. So, very expensive pa rin yung Pro Max version compare sa base model na Plus version ng iPhone 14 series. Kaya yon, ang dami nalilito rin. Magpo 14 Plus ba ako o 13 Pro Max? So, bago ko i-share yung final conclusion ko diyan or yung thoughts ko, i-share ko muna sa inyo yung difference sila sa isa't isa. So, first is sa mga advantages sila. Unahin natin is yung 13 Pro Max. So, sa 13 Pro Max is marami tayong makikita mga gandang features na hindi natin makikita sa mas newer na 14 Plus. Number one is yung pangatlong camera. So, yung pangatlong camera ng 13 Pro Max is the telephoto lens na hindi natin makikita yan sa 14 Plus na meron dual rear camera setup. 12 megapixel telephoto. Yung telephoto nakakatulong yan or very useful yan sa mga zoom. Na meron siyang 3 times optical zoom. So, okay na. So, yan yung isang major na difference ng 13 Pro Max sa 14 Plus. And of course, yung LiDAR scanner. May LiDAR scanner yung 13 Pro Max. So, camera, mas di hamak na mas maganda ang ma-offer ng 13 Pro Max compare sa 14 Plus. Pero don't get me wrong, sa quality,
Maganda rin naman yung 14 Plus, pero when it comes sa mga additional features, lamang pa rin ng 13 Pro Max. Pangalawa dyan is of course the overall build quality. Mas premium ang stainless steel ng 13 Pro Max compare sa aluminum ng 14 Plus. So for me, mas prefer ko yung mas premium build na makikita natin sa 13 Pro Max na mas gusto ko yan. And ano siya, matte glass compare sa glossy glass ng 14 Plus. Pero naiba naman na yan sa 15 Plus, which is meron siyang matte glass na sa 15 Plus. Pero dito sa ating phone comparison, mas prefer ko yung matte glass ng 13 Pro Max compare sa 14 Plus. Susunod is sa battery. Battery, malaki lang naman ng sobrang konti ang 13 Pro Max. 13 Pro Max is 4,362 mAh. 14 Plus is 4,323 mAh. So, wala naman gaanong huge difference sa battery. Pero specs-wise, mas mataas lang ng sobrang konti ang 13 Pro Max. So, expect nyo itong dalawang smartphone na to ay meron mga gandang battery capacity na mo-offer para sa inyo, kumbaga mga J-Vlog. Next is of course the display. Merong 120Hz screen refresh rate ang 13 Pro Max compare sa 14 Plus na naka-standard lang yan na 60Hz refresh rate. So kung gusto nyo maka-experience talaga ng mga 120Hz screen refresh rate sa iPhone, go kayo sa mga Pro Max or Pro versions ng iPhones dahil doon nila nilalagay yan mga J-Vlog. So yun, standard 60Hz sa 14 Plus, 120Hz sa 13 Pro Max. So kung makikita nyo mga J-Vlog, marami ring mo-offer na mga gandang features ang 13 Pro Max compare sa 14 Plus. Same lang sila ng chipset kaya wala namang pinagkaiba. Kaya yun nga, when it comes sa specs, mas clear winner pa rin ang 13 Pro Max. Kumbaga kasi yung 14 Plus, to be honest, pwede mo rin siyang tawagin na 13 Plus kasi pareho-pareho sila ng specs ng iPhone 13. Kaya kung makikita nyo, malayo yung difference ng 13 Pro Max sa 14 Plus kasi yung 14 Plus ay parang ang iPhone 13 base model. Kaya panigurado, matik, mas lamang talaga ang 13 Pro Max. Kaya kung makikita nyo rin yung presyo ng 14 Plus, di hamak na mas mura siya ng konti sa 13 Pro Max ngayong mga pre-love nila. Kaya don't get me wrong, 14 Plus, nung lumabas yan dito sa Philippines ay sobrang nagustuhan ko rin yan. Kasi para siya yung nagkaroon nga ako ng malaking base model ng 14. Which is sobrang gusto ko rin yan, to be honest, na meron dual rear camera na malaking screen size sa 6.7 inches. Pero when it comes kasi sa kung nung bagong labas. Pero ngayon i-compare mo na lang sa pre-love na mga presyo, di hamak po na konti lang ang difference sila ng 13 Pro Max. Kaya yon, sa mga naguguluhan, Lods, magte-13 Pro Max ba ako o 14 Plus? Kung ako tatanungin, definitely mga J-Vlog, go sa 13 Pro Max. Mas marami siyang features na ma-offer compare sa 14 Plus. A few thousand pesos lang naman ang difference sila. Hindi naman siguro masakit sa bulsa nyo na magdagdag lang kayo ng konti para magkaroon na kayo ng Pro series na iPhone. Kasi let's face it, mas marami pa rin ma-offer ang mga Pro iPhones compare sa mga base model. Lalo na itong generation ng iPhone na to, yung 14 series, talagang mas lamang pa rin ang 13 Pro Max compare sa newer generation ng 14 or 14 Plus. Kaya yon, sa bibili ng iPhone sa Greenwich ngayon na namimili dito sa dalawang smartphone na to, at kung tatanungin, kung ako bibili, mas prefer ko ang 13 Pro Max. Pero don't get me wrong, 14 Plus is okay naman din niyang gamitin. Pero sana mas mababa pa yung presyo niya sa 13 Pro Max para meron pa talaga akong reason na yan ang piliin ko compare sa 13 Pro Max. Pero sa ngayon, in today's time, kung pagpipiliin ako sa ganyang presyo lang naman ang difference, prefer ko ang 13 Pro Max. So ito yung side-by-side comparison ng iPhone 14 Plus and iPhone 13 Pro Max. So spec sheet. So sa specs na ito, chipset, same lang sila, Apple A15 Bionic chip. So, when it comes sa speed, performance, parehong-pareho lang to. So, ito yung base model ng 14 series, pero chipset niya yung predecessor, which is sa 13 series. So, yun yung dun sila ngayon nag-leap na nag-change sila sa magkakapareho ng chipset, lahat ng series sa magkakaiba na. So, kaya maganda i-compare itong dalawang smartphone na to dahil yun nga ang nila, specs sila ay hindi nagkakalayo sa chipset. At yun nga, mas latest nga ang 14 compare sa 13 Pro Max. Screen size parehong-pareho, both ay merong 6.7 inches.
sa 14 Plus and sa 13 Pro Max. So, ito yung unang version ng Plus na iPhone. Tinanggal na nila yung mini ng 13 tapos dinagdagan nila ng Plus sa 14. So, ito na yung kapalit ng mini Plus version na kumbaga. So, parehong 6.7 inches, parehong Super Retina XDR OLED display. Pero mas parang mas nagpa-pop yung screen ng 13 Pro Max for me. Ayan. When it comes sa design, ayan. So, matte glass versus glossy glass. Dual rear camera setup sa 14 Plus, triple rear camera setup sa 13 Pro Max. So, ito is 12 megapixel pareho lang naman. 12 megapixel main, 12 megapixel ultra wide camera. Tapos, aluminum versus stainless steel. So, sa right side, ayan. Pareho nandito yung power button nila. Aluminum body, stainless steel. Sa taas, wala tayong makikita. Sa right side, pareho nandito yung ring and silent toggle, volume rocker, and SIM tray. SIM tray, magkaiba sila ng position lang. Mas mataas lang sa 13 Pro Max. Sa baba naman, pareho nandito yung speaker grills and yung types, yung lightning port. So, ayan yung nila. Side by side comparison. Siyempre, for me, more premium looking ang 13 Pro Max versus dito sa 14 Plus. Tapos, tingnan natin yung camera. Dito sa camera, syempre, nag-iiba itong dalawang smartphone na to. Pareho sila na merong 0.5. Ayan, yung ultra-wide camera. Syempre, Pro version, meron itong telephoto, kaya meron itong 3 times optical zoom. Sa 14 Plus, wala. So, yung zoom nito hanggang 5 times. Sa 13 Pro Max hanggang 15 times. So, salamat yan sa telephoto niya, telephoto lens. Sa video, pareho lang naman to support ng 4K video recording up to 60 FPS. Rear at front camera. Ito yung advantage ng 14. Meron siyang action mode. Ito. Sa 13 Pro Max, wala yan. Sa 14 Plus, meron yan. Yun yung advantage ng 14 Plus. Sa 13 Pro Max, wala yung action mode. New feature yan sa 14 series kasi. Siyempre, pareho meron cinematic mode na first introduce yan sa 13 series. Pareho meron slow-mo. Sa cinematic mode ng 13 Pro Max, siyempre meron tayong telephoto na pwede rin natin gamitin for cinematic. Meron tayong slow-mo and time-lapse. Photo. Portrait for background blur. Siyempre, since may telephoto to, pwede natin gamitin yung telephoto for background blur rin. So, meron siyang 3 times zoom sa telephoto na magandang feature yan, of course. Front camera, pareho lang sila na 12 megapixel na support ng 4K video recording up to 60 FPS. So, yun, sa baba tayo bibili ng mga gandang iPhones na good quality. Siyempre, wala nang iba kundi sa mga binablog ko lang na tindahan sa Green Hills. Unang-una, kay Ate Annette, kay Ivana, ZMB Cellphone Accessories. Pangalawa, kay Diwata, kay Ate Mayet, CMB Gadgets, and of course, kay Ate Malin Gadget Shop. So, yun. PM lang kayo sa mga Facebook page nila na matatagpuan nyo yung link sa description box. PM na kayo. Sabihin nyo lang napanood nyo sa vlog. Sabihin nyo lang napanood nyo sa vlog. Automatic yan, 500 pesos cash discount. Agad ang ibibigay sa inyo ng mga shop na yan.